So nilinis ko nga pala tong aking automatic incubator na nabili ko sa Shopee after ko siyang gamitin. So bakit nga ba napakahalaga na linisin ang loob ng incubator bago ulit ito gamitin? So sa video na to, pag-uusapan natin kung paano at kung para saan ang paglilinis ng loob ng incubator bago ulit gamitin. Welcome to Quezon Backyard Farm. So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng automatic incubator na nabibili sa Shopee after ko makapagpapisa ng isinalang ko mga itlog. So bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. So sa mga hindi pa pala nakakapanood ng aking video na kung paano mag-setup ng automatic incubator na nabibili sa Shopee, ilalagay ko na lang ang link sa taas para mapanood nyo ito o kaya sa description box sa baba. Bakit nga ba mahalaga na linisin ang incubator bago ito ulit gamitin? Ano ba ang mangyayari kung hindi natin ito lilinisin? Makakapekto ba ito sa mga bagong itlog na isasalang natin kung hindi natin nalilinis ang loob ng incubator? Ito ang sagot dyan. Sobrang mahalaga na linisin muna ang loob ng incubator bago ito gamitin ulit. Or bago magsalang ng panibagong batch ng inyong ipapapisang mga itlog. Dahil kung ito ay di malinis, makakaepekto ito sa ating mga itlog na bagong salang. Di kasi tayo makakasigurado sa anumang bakterya ang nabuhay sa loob ng ating incubator na pwede makapekto sa ating bagong salang na mga itlog. Pwede ito maging dahilan ng pagbaba ng hatching rate. Or isa ito sa maging dahilan ng pagkasira ng ating mga itlog na bagong salang. So yun guys, ugaliin natin na laging malinis ang loob ng ating incubator bago natin ito ulit gamitin. Para mas makasigurado tayo na mas mataas ang chance na madaming mapapapisa ang ating mga sisiw. Yun guys, alam na natin ang kahalagahan ng paglilinis ng incubator bago ito ulit gamitin. Kung may mga tanong kayo or suggestion, comment down below para mapag-usapan natin. Ngayon guys, punta naman tayo sa kung paano ko nililinis ang aking incubator. Simple lang naman ang paglilinis ng incubator. Ingatan lang na huwag mabasa ang motor ng ating roller para hindi ito masira or kalawangin. Ipapakita ko sa inyo ang pagkasunod-sunod ng aking ginagawa sa paglilinis ng incubator. Una, hugutin muna natin ang power cable. Pangalawa, tanggalin ang connector ng roller. Pangatlo, tanggalin natin ang roller. Isabay na din natin ang hatching tray. Pag napaghiwalay-hiwalay nyo na, ngayon na natin sisimulan ang paglilinis sa loob ng incubator gamit ang brush paint. Kasi kung tubig agad ang gagamitin natin, may hirapan tayong tanggalin ang maliliit na balahibo sa loob ng ating incubator. After natin mabrush, pwede na natin itong babaran ng tubig. Ang ginamit ko panghalo sa tubig ay dishwashing liquid. Sinabay ko na rin ang roller at ang hatching tray para mababaran ito at mas madaling maalis ang mga shell na dumikit or ang ipot ng sisiw na dumikit.
matanggal ang mga shell or ipot na dumikit, pwede nyo na itong punasan ng malinis na tela or basahan para matuyo agad. Pwede nyo din itong ibabad sa araw para mabilad at ma-disinfect ang ating incubator tulad ng ginawa ko. So yun guys, tapos ko na linisin ang aking incubator. Pwede na ulit magsalang ng panibagong batch ng ipapapisang itlog. Pero kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo na rin kalimutan mag-like at i-share ang aking video. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga bagong videong i-upload. So yun guys, naituro ko na sa inyo kung paano i-disinfect at paano linisin ang automatic incubator na nabibili sa Shopee. So hanggang dito na lang muna ang aking video. This is Kuya Son. Peace out.